Mga kababayan, kamusta pong muli? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po, komentuhan po natin mga kababayan. Naglabas na naman po ng video si Saldico mga tambay. Ito po yung part 3 mga kababayan. At dito po, meron naman po siyang binunyag na mga pagnanakaw po sa pera natin mga kababayan. Ito pong si Saldico. At direkta raw po ito na napupunta na naman kay dating Speaker Tambaluslos. At syempre po sa walang kamuwang-muwang na Pangulo na napakalinis at hindi nasasangkot daw sa korupsyon. Ayon po sa tagapagsalita na garbage in, garbage out. Ito po mga tambay, pakinggan po natin at panoorin po si Saldico ang kanya pong part 3 na karugtong po ng mga nakaraan. Ito po, umpisa na po natin. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang Fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipa-file na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa magusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pag-unawa. Yan po mga tambay. Pati po yung kay Henry Alcantara mga tambay, ang sinasabing DPWH boys ay kumukolekta rin pala sila dyan mga kabayan. Hindi pala totoo yung 20 plus billion. Mahigit pala yan mga katambay. Grabe, matindi pala yan mga katambay. Paano na yan? Sasagutin na naman po ni Yusek yan mga katambay. Mga babae, sasagot na naman po ang Yusek dyan na hindi na naman po totoo yan at sinungaling na naman po si Saldico. Dahil walang konekta ang DPWH boys sa Pangulo dahil hindi naman po nakakausap ng Pangulo ang DPWH boys na katulad po ni Henry Alcantara. At ganun din po mga tambay, hindi rin po nakakausap ng dating speaker na si Tambaluslos.
si Henry Alcantara. Ganyan na naman po ang sasabihin nun. Walang directing knowledge po doon sa sinasabing inaakusahan ni Saldico, mga kabayan. At nakakalungkot po mga tambay, talagang si tahas ang sinabi rin po ni Saldico na nanganganib ang buhay niya dahil may pagbabanta mismo sa dati niyang amo, sa kanyang boss na si Tambaluslos na tinatawag ng Vice President. Talagang gagawin kahit siya'y dalhin sa jail, ay nanganganib din ang buhay niya, mga kabayan. At kayang-kaya naman po talagang gawin nila yan umano dahil sila po'y nasa kapangyarihan. Hindi po ba? Wala pong nagagawa, mga kabayan. Walang magagawa po at susundin lang po sila dahil po sa dami po at isang damukal na pera na daan-daang bilyon ang nahawakan nila. Hindi po ba? Kaya nga po dito mga tambay, malinaw na po sa sabaw ng pusit talaga mga kabayan. Hindi lang po sa mga insertion sila nagkakamal ng mga salapi umano. Pati po sa DPWH. Sino po ba ang Commander-in-Chief ng DPWH Secretary na dating si Bonoan? Di po ba? Sino po ba ang boss niya? At sino po ba ang boss na mga engineer, district engineer katulad po ni Henry Alcantara? Hindi po ba ang boss niya yung dating Secretary Bonoan, mga kabayan? Nakita nyo po, systematic, para pong sindikato, parang pyramid, hagdan-hagdan, hanggang marating yung ulo, nahando na at tinumbok na yung ulo ni Saldico. Si Tambaluslos at si Bangag umano ang mga ulo. Kaya nga po, nanganganib ang buhay niya at sinasabi nga niya, bago man lang matsugi o mapahamak ang buhay niya, ay maibigay niya po sa taong bayan lahat ang katotohanan sa mga pinagagawa po ng mga demonyong ito sa ating kaperahan at sa pamumulitika, mga kaubayan. At sana ihayag din ni Saldico, mga kabayan, yung pera, kung may kaalaman siya doon sa PhilHealth, paano po at saan napunta po yung pera ng PhilHealth na hindi bababa sa 89 billion. Saan kaya nila dinala yun? At anong proyekto, mga kabayan, ang pinagdala nun at kaninong bulsa halos napunta ang bilyon-bilyon na yon, mga kababayan. At sana rin po ay isama na rin ni Saldico kung nalalaman niya po yung ginto. Hindi po ba? Sa Central Bank, tuni-tunilada. At ganun din po sana ang Maharlika Investment Fund. Sabihin niya na po sana lahat ang nalalaman niya. At lalong-lalo rin po sana kung nalalaman niya rin po ang transaksyon ng ICC at kay dating Pangulong Duterte. Kung nalalaman sana niya, ay ibunyag na rin niya kung bakit nadala ron ang dating Pangulong Duterte na kidnapping pang ginawa ng kanyang mga boss at mga amo umano. Hindi po ba? Sabihin niya na lahat. Kung talaga po siya ay talagang para na sa katotohanan, ay huwag ka nang magtira. Sabihin mo na lahat. Hindi po ba? Kaya dito po mga kabayan, tumbok na po ang ulo. Ang mapakalaking ulo ng isda, mga kabayan, at ang pinakamalaking ulo po ng buhaya ay tinumbok na po ni Saldico umano. Yan po. Grabe po, no? Mga kabayan, DPWH pa lang yan. DPWH pa lang yan. Bilyon-bilyon na. Wala pa sila sa departamento, mga tambay, ng DSWD, di ba? DepEd, di ba? Na po pwede nilang pagkunan, umano. Hindi po ba? Sa DA, di ba? Nagaling din, naging secretary din si BBM dyan sa Department of Agriculture. Hindi po ba? At napakarami pang departamento na hawak nila. Hindi po ba? Pwede rin po, nahandyan rin po ang BOC, ang Bureau of Custom, ang BIR. Hindi kaya? Napakarami po palang pwedeng pagkunan ng limpak-limpak na pera ng taong bayan ang mga taong ito.
DPWH pa lang po yan, mga kabayan. Kaya po, sino po ngayon ang magnanakaw, mga kabayan? Sino po ang tunay na magnanakaw sa ating bansa na wala pong maipagmalaki na natapos na malalaking proyekto sa ating bansa? Ang maipagmamalaki lang po ang natapos po at nanakaw nila umano na limpak na salapi na galing po sa taong bayan. Grabe, no? Sino? Ang mga Duterte po ba? Ang mga magnanakaw? O yung nakaupo ngayon na galit ang taong bayan at nagrarally na po? Mga kabayan, nagrarally na. Dire-diretso na po. Dahil dinala po tayo sa ganitong klaseng paglilingkod na puro politika at korupsyon. Mga kababayan, ibang klase. Ito po mga tambay, bago po tayo magtapos, tingnan po natin ang patuloy pong pagdami. Grabe po, daan libo na po ang tao po na mga kababayan natin na nagtitipon po sa Quirino Grandstand sa Luneta. Ito po mga tambay, tingnan po natin kaganapan at naka-drone. Silipin po natin mga tambay ang drone mga kababayan. Ito po, i-set up ko lang po. Ito po ang drone mga tambay. Bago tayo magtapos, silipin natin. Napakahangin ng drone. Wow! Ayan po mga tambay ang drone. Punong-puno po ng tao. At patuloy pong dinadagsa mga kababayan. Yan po. Patuloy na nagdadatingan po ang mga kababayan natin diyan po sa Quirino Grandstand. At yan po ay aabutin pa po ng hating gabi yan mga tambay, gabi. At dire-diretso po. At syempre po, inulan po. Umulan din po dyan mga tambay. At inulan po ang ating mga kababayan sa Quirino Grandstand sa Luneta. Pero sa kabila nun, ay dire-diretso pa rin po. At nagtitiis po ang ating mga kababayan kahit po sila ay nabasa ng ulan. Dahil po dito po sa sinasabing kailangan po natin ibangon muli ang ating bansa sa ginawa po nilang pagkakalugmok at dinala po tayo sa basurahan at kumunoy. At kailangan di po talaga na managot ang tunay na mga sindikato at ang mga ulo ay mapanagot po natin mga kabayan. Hindi po kasi mananagot at hindi kailanman po mapaparusahan ang mga ulo na magnanakaw sa ating bansa. Kung sila po ang nakaupo at sila rin po mismo ang ulo, ang napakahirap pong ipakulong. Kung mismo yung ulo ay ang Pangulo at ang kanyang pinsan ayon kay Saldico. Sino magpapakulong dyan? Siya mismo na nagpapaimbestiga raw na may ICI at nahandyan ng ombudsman na siya rin na nagtalaga ng bagong ombudsman na si Boying. Unbelievable. Ipakukulong ba ni Boying yan? Kaya nga po hinahamon yan eh. Hinahamon ni Saldico na imbestigahan niya si Speaker at si BBM kung talagang ikaw ay naglilingkod sa taong bayan. Di ba? Pero hindi naman po gagawin ni Boying yan. Hindi po ba? Hindi gagawin yan. Yan po mga kabayan, maraming salamat po. At tayo po ay nagdarasal na sana po ay magtagumpay po at makamtan po natin talaga ang tunay na katarungan na talagang dapat na po na mapalitan po ang dapat palitan para po mga kababayan magkaroon na po ng linaw at katarungan ang mga ginawa nilang pagnanakaw sa ating bansa at ang ginawa rin po nila kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang part 3 at pinahayag ni Saldico. At marami pa pong kasunod dyan, ayon po sa kanya, ay hanggat sana daw ay hindi po siya mapahamak at tuloy-tuloy niya po na iahayag po sa mga Pilipino ang mga nalalaman niya, mga kababayan. At dyan naman po ay lagi naman po nakahanda ang Malacanang na yan naman po ay pasinungalingan. Yan po ang trabaho ng kanila pong tinalaga at tagapagsalita na sinasabing aso rin daw po nila yan. Mga kabayan, ingat-ingat po tayo at update po tayo sa mga kaganapan po. Ingat po mga kabayan
at sana po'y magtagumpay po ang katarungan at kabutihan po sa ating bansa. At ang hindi po magtagumpay, ito po mga demonyong masasamang tao po sa ating lipunan. Muli po mga tambay, babay po muna.